Ayaw nyo bang mangyari ang senaryong ito, ang pagkawala ng buhay at ari-arian sa isang iglap lang? So, sama-sama nating alamin kung paano natin maiiwasan ang mga ganitong kalunos-lunos na senaryo. So, tara na, ano pang hinihintay natin? I-intro muna. So, good day mga ka-DIY, no? Welcome again to my channel, Pinoy DIY TV. So, ang topic natin yan ay kung paano may iwasan ang pagkasunog ng ating mga bahay, ari-arian, at minsan ang worst scenario ay ang pagkawala ng buhay. So, lahat ng yan ay nag-uumpisa sa faulty electrical wiring. So, dito kadalasan yung napapanood ko sa mga balita natin, sa mga balita na sanhi ng sunog. So, lalo na ngayon malapit na ang summer month. So, sa March na yan. So, ano na ngayon? January. So, meron pang 2 buwan. So, ngayon, dapat malaman na natin, maiwasan natin kung paano nga ba may iwasan yung mga ganyang senaryo, yung mga ganyang pangyayari. So, umpisa natin yan sa wire na dapat gamitin, ano? So, kasi ang iba kasi nagtitipid. So, meron tayong 3 klaseng wire dito, no? Na iba-iba ang heating capacity. So, meron tayong TW na may heating capacity ito na 60 degrees Celsius. So, ito ay thermoplastic water resistant wire. Ito ay kadalasan ginagamit sa mga internal appliances wiring, refrigeration wiring, and washing machine wiring, kasi nga ito ay water resistant. So, pero ang iba ginagamit din ito sa pag-install sa residential, pero mababa lang ang heating capacity niya, 60 degrees. So, kapag medyo lumaki ang load mo, dahil marami tayo sinasaksak sa outlet, so hindi niya kakayanin, no? So, meron pa tayong RHW. So, 75 degrees naman ang heating capacity niya. So, ito naman ay insulated by rubber or XLPE. Ito ay water resistant din at kalimitan ginagamit ito sa mga underground, tulad sa airport, sa runway, ganon. Tapos buildings, yan, may underground wiring din sa buildings. So, at ang pinaka-popular naman yung THHN. So, mataas ang heating capacity ito, 90 degrees, no, Celsius. So, ito naman ay thermoplastic high heat resistant nylon coated. So, kung makikita nyo yung wire na to, ito yung may balot na plastic pa doon sa labas. So, ito ay popular na ginagamit sa mga building wire at residential wiring. So, bakit nga ba nag-iinit ang isang wire? Bakit nga ba nagkakaganon? So, kasi katulad ng halimbawa nito natin, itong halimbawa natin, meron tayong iba-ibang sizes ng wire, no? Yung yan yung nasa tapat ng AWG, American Wire Gauge. Ang popular nating tawag dyan ay mga number 14, number 12, number 10, number 8, number 6, 4, and 2. So, yan, ang bawat laki ng wire may karampatang laki ng 15 ng circuit breaker na dapat gamitin. So, ano ba ang katapat ng number 14, di ba? 15 amps. So, ibig sabihin,
Yan lang ang pag nag-init ang number 14, ginamitan mo ng 15 amps na circuit breaker. So madali siyang papalo. Madali siyang mamamatay kasi yung 15 amps ay para lang dun sa number 14 na wire. Yan ang match niya on 2.0 mm squared. So halimbawa ginamitan natin ng 20 amps na wire, na circuit breaker yung number 14 na wire. So ano mangyayari? Ibig sabihin umiinit na yung number 14 mo, nagiinit na siya dahil sa dami ng loads. Yung 20 amps mong na circuit breaker hindi pa pumapalo kasi bakit? Papalo lang yan kasi 20 amps yung kanyang capacity. Dapat umabot sa 20 amps. Yung kanyang capacity, yung kanyang So although yung iba katulad ng mga MCB circuit breaker, mga sensitive yan, pumapalo rin siya, pero hindi magandang practice na pag iba-ibahin mo yung size ng wire at capacity ng circuit breaker. So ang 20 amps na circuit breaker ay para sa number 12. Dahil ang number 12 na wire ay 20 amperes ang kanyang capacity. So ang number 14 ay 15 amps lang. So karamihan dyan, marami nagkakamali, lalo yung mga nagdi-DIY. Kala nila kahit na anong size ng breaker ay pwede sa kahit na maliit na wire. So mali po yun, mali yung ganyang practice. So ang number 12 ay ginagamit, ang number 14 ay ginagamit para sa mga lighting, sa mga ilaw. Yan, sa mga ilaw yan. Tapos ang number 10, number 12 ay ginagamit sa mga outlet. Yan ang number, mga outlet. Tapos ang number 10 naman, yan ay ginagamit sa mga special purpose outlet, tulad ng yung mga matataas na ampere, katulad ng mga microwave, electric oven, electric kettle. So dapat diyan yung isasaksak yan para hindi inaabot yung capacity nung yung wire nyo, hindi masyado siya magiinit. Although ang number 12 ay, kung kikwentahin natin yan, ay umaabot yan sa 4,400 watts ang capacity niyan. Pero dapat 80% lang gagamitin natin ayon sa PEC, sa Philippine Electrical Code, dahil hindi pwede isagad yung mga ganyan kasi nga syempre may heating capacity nga yan, at sa dami rin na nakasaksak. Halimbawa may nakasaksak ang electric kettle, tapos may nakasaksak ka pang microwave, may nakasaksak ka pang ilang mga appliances sa malalakas amperahe. So ibig sabihin ma-maximize mo na yung capacity nung halimbawa number 12 na wire. So kung hindi nyo maiwasang, kung marami kayo appliances talaga, so gumawa kayo ng special purpose outlet, number 10 ang wire. So ang number 8, ito ay ginagamit sa mga entrance cap papunta ng metro. Yan ang papunta ng mga metro na. Tapos pwede rin number 8 papunta ng NEMA 3R. Yan, NEMA 3R na yan. Yung iba gumagamit ng number 10 papuntang NEMA 3R kasi doon sa NEMA 3R meron doon bolt-on na circuit breaker. Yan ang pinaka main circuit breaker. Kung sakaling nagmamalfunction mga circuit breaker doon sa loob o meron kayong repair na, major repair na gagawin, so dyan papatayin yan sa NEMA 3R. Yan ang main circuit breaker.
So ang iba gumagamit dyan ng number 10. So lalo yung mga nagtitipid, no? So papunta yan ng panel board. Pero mas magandang gamitin dun sa number 8 din. Papunta ng NEMA 3R. Tapos papunta ng panel board, pinaka main. Diyan sa pinaka main breaker niya. So para medyo mataas ang heating capacity niya, no? Although pwede rin yung number 10. Basta hindi lang masyadong marami ang appliances nyo. So yan ang mga ano niya, no? Yan ang mga corresponding ano niya, no? Kumbaga saan ka-partner niya ang wire at ang circuit breaker. At sa pag-wiring naman natin, halimbawa nasa load side na tayo, no? So ang nire-recommenda ko rin talaga dun sa circuit breaker na gagamitin nyo, mas maganda yung MCB type, miniature circuit breaker, kasi sensitive siya. Konting short circuit lang, pumapalo na siya. Kahit yung main niya so sobrang sensitive niya. Pero sa akin mas maganda yon, no? So tapos lahat ng wire nyo na papunta ng ilaw, papunta ng outlet, saksakan, at papunta ng special outlet, dapat nasa conduit pipe, PVC, conduit PVC pipe. So, kasi mas magiging effective ang wire, ang protection niyan kapag nasa loob pa ng conduit pipe. Ang iba kasi nagtitipid, nilalabas na nila, exposed na, hindi na pinapasok sa conduit pipe. Mali yon, maling practice yon. Kasi unang-una ang kalaban nyo dyan, rodent, mga daga. Syempre mga daga, wala na makain, kukut-kutin yung wire. So ano mangyayari? Mabalatan, di ba? Kakukut-kut niyan, tapos pag nagdikit yan, dyan na nag-uumpisa yung mga sparks. Paano kung yung mga kisame nyo marine plywood lang, at ang mga ginamit nyong mga framing kahoy pa para sa kisame, di ba? Okay lang kung mga metal paring, tapos hard deflex ang plywood, medyo matibay sa sunog yan. Kaysa spark, hindi agad yung masusunog. So ibig sabihin, yung pagdadaanan ng wire nyo, tsaka yung mga splicing nyo, yung mga dugtungan nyo, dapat mayroon junction box din, no? Kasi diyan makikita yung mga dugtungan nyo papunta na second floor, papunta ng kahit nasa ground floor, maraming branches din yan, di ba? Ilaw nyo, tapos yung sa mga outlet naman, utility box naman. Basta meron kayong dugtungan. Tapos nire-recommend ko rin pagkatapos bago kayo pumunta ng mga lighting at outlet nyo, dapat meron din kayong square box. Parang yun ang pinakang junction point nyo, lahat ng linya. Just in case na may testing kayo, meron kayo mga test na ginagawa, pwede kayo doon. Halimbawa, hindi nyo maalam kung nasa na short circuit banda, kung sa lighting ba o sa outlet. Kasi ang iba minsan hindi na gumagamit ng circuit breaker branch. Diretso na lang silang bolt on, yung main lang yung kanila. Pag galing sa NEMA 3R, magbo-bolt on circuit breaker pa rin sila doon sa loob ng bahay nila, at doon na magba-branch yung mga lighting tsaka outlet, doon sa bolt on pa rin.
So pinagsasama nila ron. So maling practice po yun. Kahit po gamitin nyo dyan ay 30 amps o mas mataas pa 60 amps na amperahe ng Bolton. So mali pa rin yun. Dapat merong kanya-kanyang circuit breaker ang lighting outlet, special purpose outlet. Yan. Para po kung sakaling may mag-short circuit, hindi po madadama yung, halimbawa, ang nag-short circuit yung outlet lang, hindi madadama yung ilaw. So, ganun po yun, no? So, sana po may natutunan tayo. So, kung gusto nyo ng mga ganitong video, so, sana pasuyo ng subscribe, like, and share. Hit nyo na rin ang notification bell para may pagpatuloy natin naman ng paggagawa ng mga ganitong content para makatulong naman tayo sa mga ka-DIY natin, mga nagtitipid at mga naguguluhan kung bakit ganon, ganyan. So, yun pong ating tips na to, technique. Hindi po natin sinasaalang-alang dito yung safety, no? So kasama pa rin po ang safety natin dito. Kaya nga pa tinuturo natin yung tamang match ng wire at circuit breaker para maiwasan natin yung mga ayaw nating gustong mangyari. Ayaw nating mangyari na mga sakuna. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Ingat kayo palagi and God bless.